Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Dako po, Toby Tiangco nagsalita na in-expose si Martin Romualdez at ibang mga kongresista. Nako po, ito na talaga ang 20th Congress awayan. No? Toby Tiangco confirmed the 777 expose of Mayor Benji Magalong. He also mentioned the small committee of the House of Representatives na nag-aayos ng budget, the ayuda na dumaan sa House Speaker, and the other exertions and pasabog. Nako now, who will hold Martin Romualdez accountable? Nako, mas lalong mapasama ang pangalan ni BBM. Madadrag ang pangalan ni BBM. BBM is very careful sa kanyang last 3 years pag-upong presidente, pero mas lalong nagulo kabibig. Confirm the 777 7 million AX tupad at saka yung yung isang 7 million. So 21 million ang ibibigay sa congressman. Nako kabibig. So eto ang pag-expose si Toby Tiangco hinggil sa nakakabahala kabibig. So ombudsman, iimbestigahan niyo ba si Martin or hindi? O parang wala lang kayong pakialam dyan dito. Dalawa na nag-expose Dalawa ang nagsabi na meron talagang small committee. Grabe. Maliit na committee na kung saan sila ay yung nag-aayos sa budget. Nako, itong mga taong ito, itong mga kongresistang ito, parang ginawa lang nilang yung si VP Inday, ang gusto nilang tawagin ng mga tao na kurakot. Sila pala. Imbestiga sila ng imbestiga kay BP Inday. Impeach sila impeach kay BP Inday. Pero ang katotohanan pala kayo ang dapat ma-impeach. Kayo ang dapat imbestigahan. Eto kabibig, manood tayo kay Congressman Toby Tiangco sa kanyang expose na talagang kabibig. Na-shock ako kabibig. Na-shock ako sa kanyang expose. So eto kabibig i-share ko sa inyo Kita nyo na ba? Sige, tingnan natin yan. Mga insertions na yan kabibig. Tingnan natin 13 minutes to. Naku, nagkaalaman na. Ang lahat ng bills na pina-file natin, okay, di ba bago i-approve for second reading, di ba committee amendments, then individual amendments. Tsaka mo palang a-aprubahan yung second reading. Pero dun sa budget, dun sa GAA, ano yung napakasamang ginagawang practice dyan? Committee amendments, tapos sasabihin, i-approve sa second reading, and authorize a small committee na gumawa ng individual amendments. Yung small committee na yon, walang minutes yun. So para mo silang binigyan ng blank check, di ba? Bakit yung pinakamahalagang batas pa na ginagawa natin, hindi natin sinusunod yung proseso? So dapat dito sa budget na to, hindi natin na-aprubahan kung hindi tapos yung individual amendments. Huwag natin aprubahan on second reading kung hindi tapos yung individual amendments. At wala ng small committee. So ibig sabihin, kung ano yung inaprubahan on second reading, yan yung final version. So wala nang insertion doon. Di ba kasi transparent Lahat isa-isa mong sasabihin yung individual amendment. Tapos sasabihin ng chairman kung tatanggapin niya o hindi. Yun ang napakahalaga. Di ba doon nagkakaroon ng, alam naman natin, hindi tayo pinanganak kahapon, di ba? Ilang beses ko na rin-erase yan Di ba bakit may small committee na ilang tao lang? Bakit hindi transparent dito i-propose ng bawat member yung amendment at tanggapin o hindi? Tapos pag in-approve natin ang second reading, wala may small committee. Sino kaya ang miyembro ng small committee? Nako, mga congressman, mga kongresista, eto na imbestiga, quadcom pa kayo, pero kayo pala ang dapat imbestigahan. May small committee ito Wala na pwedeng galawin doon. Kasi ang nangyayari in the past, aaprobahan yung second reading, tapos mababago pa kasi yung small committee lang ang magbabago. So hindi po pwede yan. Mas malakas kaya yung impact in proposal kung independent or sumama kayo sa majority? I mean, what are the chances na mapatingin? Titingnan natin. Pag hindi pumayag yung mayorya dyan, ibig sabihin may tinatago sila. Kasi bakit mo gusto ipasa sa small committee? Bakit ayaw mo
na dito palang pag-usapan. Okay, number 1 po yan. Number 2, dapat wala ng post-enactment. Kasi ang pinagbawal doon sa PDAP is yung post-enactment ng budget. Ano yung ibig sabihin ng post-enactment? Okay, papasa natin yung AIX, papasa natin yung TUPAD, papasa natin yung AKAP. Ano nangyayari pagkatapos ng budget? Di ba susulat kami sa office, papasok kami sa portal ng Congress at doon kami hihingi ng pondo sa Office of the Speaker. So bakit kami humihingi ng pondo sa Office of the Speaker, nandun na yun sa budget. Dapat, pag napasok na yun sa department, wala nang intervention ang Kongreso doon. So bakit pinasa yung mga social services na to, kahit yung MAIP, bakit kami kailangan humingi o pumasok doon sa portal para humingi ng pondo para doon sa aming distrito? Dapat, doon sa budget, naka-indicate na kung ano yung amount per district. Parang yung mga infrastructure project, di ba? Dapat naka-line item. Magkano? Para hindi pa pwedeng naipasa, tapos sino may hawak ng lump sum, tapos papasok kami sa portal ng Congress, tapos doon kami magre-request. Post-enactment yan. Ibig sabihin, post-enactment intervention. Napasa na yung budget, ginagalaw pa after. Dapat wala nang involvement. So yun yung dalawang napakahalaga. Sir, given your vigilance sa budget, may preferred ka nga for chair? Hindi. Mag-elect na sila ng upper chair. Hindi, meron kang sana. Hindi, kahit sino. Basta yun lang. Sinabi ko na. So yun, talagang hindi na talaga tayo dapat pumayag dun sa small committee. Hindi na pwede. Kung ano in-approve on second reading, yun na yun. Kung anong plano mo dyan, i-plenary mo ba or ipapasok mo siyang provision? Paano yung Hindi. Kaya nga, siguro na lahat naman sila manonood ng news, di ba? Di malalaman na nila na yun yung ano. Kasi pag hindi ka pumayag, of course, formally i-propose ka yan. Pero pag hindi ka pumayag, ano tinatago nyo? Bakit nyo gusto ilagay sa small committee? Sinasabi ko ulit, lahat ng batas na pinapasa dito, bago mag-approval on second reading, committee amendments, individual amendments, tapos second reading. Ibig sabihin, pagkatapos ng second reading, wala nang papaguhin. Pero pag budget, committee amendments, approve mo muna on second reading, tapos bigyan mo ng authority yung small committee na baguhin pa ulit. So sikreto yun, di ba? Hindi transparent. So isa-isa kami magbigay ng individual amendments namin. Why did you not vie for the speakership? It's not up to me, di ba? Tama. It's not up to me. It's what my colleagues want. Kung ano yung gusto nila. Pero di ba nung nakaraan sinabi niyo na mayroong mga... Hindi, sabi ko, syempre, yun na nga yung sinasabi ko, bakit sila natatakot? Because of the post-enactment. Di ba, hawak ng Office of the Speaker, yung MAIP, hawak yung AIX, hawak yung TUPAD. O kung di ka bumoto, wala ka. Pwede hindi i-release kasi nga nagre-request kami doon eh. So hindi pa pwede yan kasi yan na nga yung dineclare na unconstitutional. Ang sabi ng Korte Suprema, pag naipasa yung budget, wala nang intervention yung Congress. So ibig sabihin, pag naipasa na yan, hindi na dapat ka humihingi doon. Kung hindi, doon ka sa department, hihingi. Bakit kami dito humihingi ng pondo? Hawak ni Martin ang pondo. Di ba dapat sa department kami hihingi? Tama. Kasi nakalodge yung ano. Oo. Sir, naniniwala kayo marami mga racket sa flood control projects. Ano masasabi? Hindi lang sa flood control projects, sa lahat sa mga projects. Pero syempre, yun yung nakita ni Presidente, di ba? Nung nag-iikot siya. Tsaka kami, nabotas kami, di ba? Syempre talagang I feel passionately about the flood control projects, di ba? Ano po lang, 7-7 scheme po ba yun? 7-7. Totoo. Look. Di ba? Pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, totoo yun. Hala. So, totoo, kumpirmado yung 777. Nako. Alam ko eh. Nabigyan ako nung pumunta ako eh. Hala. O ngayon, kung sinong congressman ang makikipagtalo na hindi totoo, pakitaan tayo ng cellphone. Hala. O sige, sabihin mo, pumunta siya dito, pakitaan kami ng cellphone. May message yan na matatanggap mo eh. Ano yun, sir? Ano yung pondo na yun? Hindi, yan yung ano, di ba? Pag sumama ka sa bagong, ano ba yun? BPSF. Pag sumama ka doon, meron kang 7 million AIX, 7 million Hala. MAIP, 7 million TUPAD yata. Ganun. O di ba post-enactment na naman yun, di ba?
Yan yung tinatawag na pork barrel. Kasi pork barrel, nare-release kung kanino mo gusto. Hindi based sa budget. O sinong congressman makikipagtalo sa akin na hindi totoo yan, pakitaan kami ng cellphone. Papakita ko, may message yan, naman i-release ko. Nako. Sa hashtag open by cam. Open ako sa open by cam. Pero sabi ko nga, hindi lang naman doon nagsisingit sa open by cam. Ang mas importante is doon sa small committee. Small committee, ilang tao lang yun. Tsaka, di ba dapat, dito may minutes. Di ba? Lahat ng proposal mo, tanggap o hindi. Doon sa small committee, wala namang minutes yun eh. Magugulat ka lang, pagtanggap mo ng GAB, HGAB, iba-iba na. Totoo pala. Sabihin na useless yung open by cam, kung meron pa rin yung small committees. Hindi, okay. Hindi, okay. Yun yung first step kasi kami muna magpapasa. So doon pa lang sa House, dapat wala na yung small committee. 2 beses kasi nagkakaroon ng insertion dyan, di ba? Isa, doon sa small committee. Okay? Kasi doon nagbabago, di ba? Second, doon sa BICAM. At dapat doon sa BICAM, ang pwede mo lang baguhin, technically naman sa BICAM, is yung disagreeing provisions lang. Okay? Kaya maganda yung sinabi ng Presidente, if he has to veto the budget, he will veto it. Sir, in short, pwede bang sabihin na pinupolitika ni Speaker ang budget-based advantage? In your view? Do I have to say it? Hindi. Okay. Basta sinabi ng Supreme Court, walang post-enactment. Walang action na kailangan sa Congress. Kasi nasa DSWD yan, nasa DOH, di ba? Bakit ka dito hihingi ng pondo kung naubos yung sa'yo? Hindi ba dapat yung sa department? Ngayon, baka kami magde-deny, hindi kami dito kumuha. Pakitaan ulit kami ng cellphone pag nag-request kami. Bakit kami may portal dito? I-deny nyo nga na may portal dito. Pag gusto mo na additional, papasok ka dun sa portal, dun ka magre-request. So, ibig sabihin, dito kami nagre-request. So, natutuwa lang ako kasi yung reason ng hindi ko pagboto kanina is aligned with the most important message that the President delivered today. Sir, but why say this now? Why not raise it during the procedures last year? Doon sa budget? Yes. Because I've raised this so many times. That's why I want to free myself from being a majority para wala nang alam mo naman yung majority, you have to toe the line, di ba? Kaya umalis na ako sa majority. I don't have to toe any line. Sir, last na lang from my end. Oo. Kabuuan lang nung nasona, score mo, meron ba mga hindi nabanggit na sana nabanggit pa? Quotes or comments sa Hindi naman mababanggit lahat eh. Di ba? Aabutin tayo ilang oras dito. Ayan, nagsulat-sulat ako. Pero nung nakita ko na yung clincher, okay na sa akin yun. Because doon sa sinabi ng Presidente yon, hindi lang yan sa flood control. Malaki ang mamimenos na pera pag nawala yung corruption doon sa mga projects. So it's not only flood control. So kaya tuwang-tuwa ako. Sir, pasingit na lang. Meron pang negotiations for you to be the appropriations chairperson. I mean, did you negotiate or did you bring this proposal? Hindi, di ba? I gave a statement, I think, kailan ba yun? Hindi naman 2 weeks, mga 1 week ago. 1 week ago. Sinabi ko naman din, basta walang dikta, di ba? Basta walang dikta. So, ngayon, yun kabibig. Yan, nabulgar na ang lahat ng kabalastugan nila. Totoo pala yung 777. Naku po kabibig. So ano ang iyong komento hinggil dito sa pagbulgar ni Toby Tiangco? Ito na ba ang simula ng pagpapatalsik ni Martin Romualdez bilang speaker? Maraming mga komento ba na imbestigahan na ng ombudsman? Grabe pala ang kurakot dyan. Martin, pork barrel pala yan. May mga, tama, sus, Ginoo ko. Ang daming perang, kaya pala, tama ang mga sinasabi ni BP Sara na ang budget ay hawak lang ng 2 tao, si Zaldico at saka si Martin Romualdez. Yung ibang supporters ni Martin talagang binash si BP Sara kasi gawa-gawa lang ng kwento. Ngayon, ilan na ang nagsabi, Toby Tiangco, based sa statement ni Toby Tiangco, alam mo kung sino may hawak ng pera. Meron pang small committee. Sinong member ng small committee? Na masyasyakan na lang na may mga insertions nangyari sa GAA at sa BICAM.
Yun nakabibig. So nakita nyo na no. Nakita nyo na kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino yung inaapi-api, inaakusahan, nakurakot ng 125 million confidential funds. Pero ngayon, kita nyo na. Yung mga gustong nag-imbestiga, pinaimbestigahan si BP Sara, sila pala ang dapat imbestigahan. Sila pala ang may mga tinatagong baho. Yung kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga testimonies at usapan. Grabe, nakakawindang.